Ulitin natin yung chapter patungkol sa riya. باب الرياء والباب الذي يليه. هذه الأبواب في شرك النيات. Ang chapter na ito sa riya at ang sunod na chapter patungkol sa shirk sa niya. والرياء أمره عظيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته من الرياء أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. Ang riya daw na ito napakadakila kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam nangangamba siya sa kanyang umma kasi matindi ang epekto ng riya. وكان السلف الصالح يخافون منه. Kaya makita natin yung masinaunang sumampalataya, pinangangambahan nila ang riya. أنه يدخل على العبد، يدخل في نية العبد. Sapagkat pumapasok kasi ito sa hangarin ng isang tao. طيب. لماذا ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ And bakit daw isiningit o ipinasok ng author sa Kitab Tawhid ang chapter na ito? لأن الإخلاص شرط في قبول العمل. Bakit? Kasi ang ikhlas, kondisyon, isa sa kondisyon para tiyak tayong tanggap ang ating mga mabubuting gawa. والرياء في العبادة يعد شرك. At ang pakitang tao sa mga pagsamba natin, maibibilang na shirk. وتحقيقا للتوحيد الذي هو عنوان الكتاب، upang matupad ang tawhid na siyang title ng ating libro, ذكره المؤلف في هذا الباب. kaya inilagay niya ang chapter na ito. طيب. الرياء في اللغة مشتق من الرؤية، يقال فعله رياء أي ليراه الناس فيحصل على الصيت والذكر. Okay. Ang pakahulugan ng riya ayon sa lingwaheng Arabic nanggaling sa katagang ru'ya. Kung baga kung i-Pilipino natin, pakitang tao galing sa salitang kita. Galing sa salitang kita. Ipinakikita mo ang iyong gawa upang makamtan ang mabuting salita ng tao tungkol sa iyo. Ibig sabihin yung papuri. هناك أشخاص يريد أن يرى العالم أنه شجاع أو قوي، تجد يتصور بصور تظهر للكل أنه والله هذا الرجل قوي أو هذا الرجل شجاع. فهذا فعل الفعل ليراه الناس فيحصل له الصيت أنه شجاع. Halimbawa yung isang tao na malakas o kaya matapang, ipinapakita niya sa tao yung kanyang lakas at ang kanyang katapangan upang makamtan ang mabuti o magandang salita ng tao tungkol sa kanya. طيب. اصطلاحا خلاص عرفنا الرؤية، هذه الكلمة مأخوذة من الرؤية. Kaya alam na natin sa lingwahe, ang riya nanggaling sa katagang ru'ya. Pakitang tao galing sa salitang kita. طيب. اصطلاحا إظهار العبادة. طيب، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها. Mahalagang mga terminolohiya ito mga kapatid, mas mabuting isulat natin. Okay, sa istilah, ibig sabihin, ang kahulugan ayon sa terminolohiyang Islamiko, ito ay ang paglalantad ng ibada o anumang mga mabubuting gawa sa layuning makita ng tao. قال فيحمدوه عليها. Sa layuning makita ng tao, inilantad. Bakit? Upang siya ay papurihan sa kanyang ginagawa. طيب، نقول هنا لماذا أظهر العبادة؟ Ngayon, ilagay natin dyan ang katanungang bakit inilalantad ang ibada? لماذا أظهر العبادة؟ أظهر للناس. No, bakit daw? فيحمدوه عليها. طيب، لو أظهرت العبادة للناس بقصد أن
يقتدوا بي. Okay, alam natin, no? Ngayon, kung hangarin ng isang tao na ilantad ang kanyang ibada, sa layunin namang siya ay gayahin ng tao, tularan, yun ang kanyang niya. هذا رياء؟ Ito ba ay riya? ليش؟ Okay. لماذا؟ Okay. النية، فرقة النية. هنا أظهر العمل، هذه نيته عشان يحمدونه. فلان يطيل الصلاة، فلان عابد، فلان منفق. هو أظهرها لأجل هذا الأمر فيحمدوه عليها. Kaya lahat ng mga gawain, hindi lahat na inilalantad ay riya. Depende sa intention. Kung ang intention para papurihan ng tao, yun ang riya. Pero kung ang intention upang tularan, hindi yun riya. طيب، فهذه هي النية التي تفرق، وهذه النية ما في أحد يعلمها، كل أدرى بنفسه. At ang niya na ito, walang nagkakaalam niyan. Bawat isa lang sa atin ang higit na nakakaalam sa kung anong kanyang niya. طيب، فلا نستطيع أن نحكم على أحد. نأخذ هذا الدرس حتى الإنسان يتجنب هذا من الوقوع في الرياء. Okay. Tinatalakay natin ang lesson na ito para maiwasan natin ang riya. Pero hindi tayo maaaring humatol sa kung ano ang intensyon ng tao. Kasi bawat isa lang ang nakakaalam sa sarili niya. Walang nakakaalam. ويدخل في ذلك، في الرياء كذلك، من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع. Okay, pasok din daw dito sa riya. 'Di ba ang riya kita? Yung sum'a naman, yung naririnig. Kaya pasok pa rin doon sa layuning, halimbawa, nagpapakita, pinaririnig mo ang anumang iyong ginagawa sa tao. Kaya kung ang riya, murai, tawag, nagpapakitang tao, ang musmi' naman o musammi', iwan ko kung ano sa ating lingwahe, nagpaparinig. طيب، Pinaririnig niya. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. Na mana. طيب، ايش المعنى؟ هذا الرجل الذي راى في الدنيا او سمع ياتي يوم القيامه فيفضحه الله على رؤوس الخلائق. هو راى ليش؟ عشان الناس والله يقولون هذا الرجل عابد، او هذا الرجل عالم، وهذا الرجل منفق. فالله عز وجل يوم القيامه ياتي به امام الناس فيخبر الناس انه فعل هذا الفعل ليس طاعه لله، وانما يريدكم انتم ان تثنوا عليه، فيفضحه امام الناس. Okay. ظن الناس انه ايش؟ فعله لاجل الله، فالله عز وجل يفضحه ويقول انه لم يفعله لاجلي، انما فعله لاجل ان يمدح. Ang sinumang nagpaparinig, ibig sabihin pinaririnig niya yung anumang kanyang mga ibada o mga mabubuting gawa. At ang sinumang nagpapakitang tao sa kanyang mga ibada o mga mabubuting gawa, sa araw ng paghukom, sila naman ay ipahihiya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga ito ay ginawa, ang mga mabubuting gawa na ito upang ipakita o iparinig sa mga tao. طيب، ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء لما يرى، والسمعة لما يسمع. الرياء كالصلاة والصدقة، شيء تشاهده. السمعة لا، الذكر، الوعظ، قراءة القرآن. ويدخل في ذلك كذلك رجل عمل عمل ما حد شافه، فإذا وجد بعض الناس بدأ يخبرهم عن هذا العمل الذي عمله. أنا كنت أب صائم، أنا كنت الليل كله أقوم، تصدقت بصدقة. كله يدخل في من يسمع. Okay, inulit niya yung kaibahan ng dalawang salita na ito sa Arabic, riya at saka sum'a. Ang riya, pakitang tao, ang sum'a naman na ipinaririnig ang kanyang mga ginawang mabubuti. At halimbawa ng sum'a, pinarinig mo yung iyong ticket,
na malaman ng tao, pinaririnig mo na maganda ang pagre-recite mo ng Quran sa iyong sala, o kaya paging sa pagre-recite ng sala mismo, ng Quran mismo sa sala, pinaririnig mo, o kaya kahit yung mga gawain na kinukwento mo. Halimbawa, wallahi kahapon fasting ako eh. Napuyat ako ngayon kasi magdamag akong nagsala. Okay, yun ay pasok doon sa suma, pinaririnig mo. طيب هل نسمح له السؤال؟ سؤال في الدرس؟ نعم. طيب Tanong daw, tanong sa lesson? Sabi, yung kunyari, isang gawain, ginawa niya ng, sabi na, ginawa niya ng ikhlas. Kunyari, kahapon, ginawa niya ng ikhlas. Maaari kong i-react pala yun. Kunyari, Kung kinuwento niya kinabukasan. Kinabukasan. Ibig sabihin, yung nagtipanan nun, may pwede mo pala yung ma-react kahit natapos na yung يا شيخ سؤاله فمثلا عمل عملا صالحا امس ولكن كان مخلصا لادائه وفي الغد سمع به. نعم هل يعتبر رياء؟ الأولى أنه كان مخلص، نعم صلى الصلاة بإخلاص، نعم وفي الغد وفي الغد اخبر الاخرين. أخبر الآخرين. والله سؤال جميل جدا، لكن أعيدك بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم أبحث في هذا السؤال وأعطيك. Alhamdulillah, tanda natin yung tanong ni Brad, magandang katanungan. Assignment daw, wajib manzili. نعم بإذن الله عز وجل. طيب طيب نكمل بعدين الأسئلة. طيب Okay, tuloy muna natin. لكي قبل ما ندخل في المثال. طيب الرياء يبحث في مقامين. طيب يا اخوان، هذه اهم مسائل الرياء يا اخوان: التعريف وحكمه وحكم العباده اذا خلطها الرياء. اهم مسائل في الرياء. Ito ang kuwan. Mahalagang paksa ng riya, yung kanyang kahulugan, tapos yung kanyang kahatulan, yung kanyang hukom, tapos yung حكم الرياء، والثالث حكم العبادة إذا خلطها الرياء. At ang pangatlo, yung kahatulan ng ibada kapag ka ito ay nahaluan ng riya. طيب يا اخوان، طيب ايش حكم الرياء؟ Okay, ano daw ang hatol sa riya? الرياء يكون شرك أكبر ويكون شرك أصغر. Okay, ang hatol niya maaaring maliit o kaya malaking shirk. متى يكون شرك أكبر؟ يكون شرك أكبر إذا كان العمل خالصا للناس ولا توجد نية التقرب إلى الله. Okay, yung una, malaking shirk siya kapag ang anumang mabuting gawa, sincero, para lamang sa kapurihan ng tao, at wala kang niya para sa ikalulugod ni Allah. Kapag sincero ang niya mo para lang sa tao at wala talagang niya para sa ikalulugod ni Allah, para mapalapit tayo kay Allah sa mga ibada na ito ay malaking shirk. هذا مثل رياء من المنافقين. Okay, yung number 1 ito, kagaya sa riya ng mga munafiq. الله عز وجل يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Ito yung aya sa Quran na ang mga munafiq kapag magsagawa ng sala, sila ay mga tamad. At kung sila ay magsasala, ay upang ipakita lamang sa mga tao at hindi nila inaalala sa kanilang sala si Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para lang sa tao, maliban sa kukunti lamang. طيب اثنين، يكون شرك أصغر، قد يكون شرك أكبر وقد يكون أصغر. متى يكون أصغر؟
أصغر. أصل النية هي التقرب إلى الله عز وجل مع حب الظهور إلى الناس وكسب حبهم وثنائهم، ويطلق عليه يسير الرياء. Okay, sa pangalawa na ito, ang hatol niya ay maliit na riya. Kung ang original na niya ng isang mabuting gawa o isang ibada ay upang mapalapit kay Allah, ibig sabihin upang sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaso lang may kalakip na paglalantad ng mabuting gawa na ito o kaya ibada. Okay? Upang makamtan, paglalantad, upang makita ng mga tao, upang makamtan ang kanilang pagmamahal sa iyo at papuri nila sa iyo. At ito ang tinatawag na bahagyang riya. Maliit na riya. Ang tinatawag dito, maliit na riya. Ang maliit na riya, maliit na shirk. Tinatawag din siyang maliit na riya kapag hinahaluan ng pakitang tao, ang original na niya mo ay sa ikalulugod ni Allah, pero nahaluan. Tinatawag siyang maliit na riya at maliit na shirk na. طيب ناخذ مثال ونطبق عليه هذه الاشياء كلها. Okay. Tatalakay tayo ng mga halimbawa para sa mga natalakay natin maging malinaw. فهنا عندنا كذا رجل كلهم ذبحوا ذبيحة. طيب الأول تقربا للحسين. Okay. Yung halimbawa isang lalaki na nagkatay ng isang kakataying hayop. إيش الحكم؟ Ang kanyang layunin para mapalapit ikalulugod ni Hussein. Anong edad ng shirk? ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ Okay, bakit? نعم. Okay. طيب ليس خلاص؟ لله. يعني نقول صرف العبادة لغير الله. طيب. Dito sa nabuhan na ito, kinukol niya ang ibada na ito sa iba pa bukod kay Allah. صرفه أنا يهمني هذا التعليل. Okay. Ang importante dito, yung may linya na ito na pakahulugan. هذا التعليل هو اللي راح يفتح علينا. طيب الثاني Malaki siya shirk sapagkat inukol ang pagsambang ito sa iba pa. ذبح هذه الذبيحة لكي يمدحه الناس فقط وليس فيها تقربا إلى الله. Yung pangalawang halimbawa na ito, nagkatay ng hayop, nakakatayin, ang layunin ay para purihin lamang ng tao. Para lang sa tao. At wala itong niya para sa ikalulugod ni Allah. ها ليش؟ طيب وهذا الفعل الرياء. طيب نقول لأنه شرك أكبر. Okay. لأنه نوى الثناء الناس ولم يكن نوى الثناء من الناس ولم يكن في نيته Okay, yung pangatlo na ito, تقرب إلى الله. ang pangatlo, nagkatay ng kakatayang hayop, nang layunin ay para lamang ipakita sa mga tao upang purihin ng mga tao. Okay, malaki siyang shirk sapagkat ang niya niya, ang intensyon niya ay para purihin ng tao at wala siyang niya para sa ikalulugod ni Allah.
الثالث ذبح بنية التقرب إلى الله ولكي يمدحه الناس. Okay, yung pangatlo daw, nagkatay na ang layunin ay para sa ikalulugod ni Allah, para mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang purihin ang tao. طيب شرك أصغر ها أكبر ولا أصغر؟ أكبر. طيب مين كمان أكبر؟ بس طيب اثنين. ها لا والله ذكر حاجة جميلة جدا. نعم. Kaya anong hatol niya? Malaki o maliit? أصغر. كلكم أصغر. أنت اللي أكبر بس. Pala na akbar. Kaya fil bidaya niya to taqarruban ila Allah. جمع بين جمع. أيوه جمع بين في البداية. طيب شوفوا يا أخوان، التقرب لما ذبح تقربا إلى الله، فأصل العبادة لله، لم يصرف العبادة لغير الله، هو صرفها لله عز وجل، لكن مع هذا أراد المدح من الناس. هل من أراد المدح في الناس في أي أمر آخر، يعني أنا مثلا جاني ضيف وأكرمته، ليش؟ عشان الناس تقول والله سعيد كريم. نعم. هل هذا شرك؟ هذا ليس بشرك. طيب لكن لما أذبح لغير الله هنا شرك، فطلب الثناء من الناس ليس عبادة. لكن لما شارك العبادة الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله عز وجل ترك هذا العمل. يعني المثال الثاني إكرام الناس ليس عبادة. ليس عبادة محضة. نعم. إلا إذا نويت نعم بها. ولكن الذبح عبادة محضة. نعم. الصلاة عبادة محضة. نعم. الصدقة عبادة، كل هذه عبادات. الحين هذه العبادة ما قلنا تقرب إلى الناس، ولا ذكرنا إنه قدم هذه العبادة لكي يمدح. شوف هذا لكي يمدح من الناس وليس في نية التقرب إلى الله، فأصبح شرك أكبر. ليش؟ لأن هذه عبادة فتقرب بها إلى الناس، لكن هنا ما تقرب إلى الله، ولكن شاركوا كذا حب إيش؟ الثناء من الناس. Okay, ulit sa wala. Yung gano'n yung halimbawa mga kapatid, kung bakit hindi lahat ng mga pagpapakitang tao o pangpurihin ng tao ay shirk. Halimbawa, nag-imbita ko ng mga tao o pakainin para ituring nila na ako ay mapagbigay, Hindi naman yun maituturing na shirk kasi hindi naman counted na ibada. Patungkol dito sa pagkakatay na isang ibada, ang intensyon para sa ikalulugod ni Allah, pero kasama ang papuri ng tao. Idan mahukm rabi'. طيب الحكم الثالث تقربا إلى الله ولكي يمدحه الناس. هل أرجع عيدا، هل مدح الناس، هل العمل لأجل مدح الناس، أعمل أي عمل لأجل مدح الناس، هل هو عبادة؟ Kaya lahat ba ng mga gawain o pangpurihin tayo ng mga tao, may tuturing siyang ibada? أنا ألبس ثوب جميل، Ihanda ko yung mga dahil. طيب يا اخوان، يا اخوان انا دحين البس ثوب جميل عشان الناس تمدحني، تقول سعيد ما شاء الله يعرف يلبس ملابس جميله. هل هذه عباده؟ انا دحين لبست الثوب الجميل هذا لاجل ان يمدحني الناس، هل هذه عباده؟ Kunyari, nagsusot ako ng magandang damit o pangpurihin ng tao na maganda ang suot kong damit, may tuturing ba itong ibada?
Depende po ulan sa amin. Ano, يعتمد على النية. لا 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 نيتي كذا بس الثناء. Ang niya daw niya, ang niya, para purihin ng tao na maganda ang kanyang suot. Ang tanong, gumawa ba siya ng ibada? مباح ما في شيء. ما في شيء لأنه ليس عبادة يا أخوان. إيش هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. طيب هذه هي العبادة. طيب كيف تعرف العبادة؟ ذكرنا أن العبادة تعرف بالأمر وأقيموا الصلاة أمر. Okay, tada natin ang ibada, ang definition ng ibada, memoryado siguro ng nakararami. Ito daw ay pangkalahatang katawagan ng anumang gawa at salita, lantad man o lingid, na ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. طيب لذلك المدح ليس بعبادة. هل أمرنا الله عز وجل بالمدح؟ ليس بعبادة. فالمدح ليس بعبادة. Karagdagan pa sa sinabi niya na hindi ko nabanggit. طيب المدح Ano ليس yung mga بعبادة. palatandaan ng tinatawag na mga ibada? Yung ang mga dalil pautos. Magsala kayo, mag-ayuno kayo, pautos. Magsadaka kayo, okay, pautos yun. لكن إذا دخل المدح في العبادة طلب المدح من الناس في العبادة أصبح شرك أصغر. Ngayon, kung ang ginagawa mo, gawaing ibada na pinagsama mo ang papuri ng tao at ikalulugod ni Allah, yun ngayon ay shirk. Mana o shirk? Akbar o asghar? على حسب. إذا كان النية التقرب إلى الله عز وجل والمدح هذا ايش يصير؟ يصير شرك أصغر. هو تقرب إلى الله بالذبح، أخذ الذبيحة ونية التقرب إلى الله فقال بسم الله وذبح، لكن مع هذه النية أراد كذلك أن يثني عليه الناس. Ito'y maliit na shirk kapag nagsasama ang dalawang niya. Halimbawa, nagkatay ng hayop, ng layunin niya para sa kalulugod niya Allah subhanahu wa ta'ala, kalakip din ang papuri ng tao. شرك أصغر لأنه لم يتقرب بالعبادة إلى المخلوق ولكن أراد الثناء، التقرب إلى الله وأراد الثناء. طيب. Mali siya na shirk kasi hindi naman ang layunin ng ibada na ito ay para sa ikalulugod ng tao lamang. طيب الرابع ذبح تقربا إلى الله، تقرب هذه نيته فقط التقرب إلى الله، وبعد ذلك أثنى عليه الناس ففرح بهذا الثناء. Okay, yung pangapat, nagkatay siya ng kakataying hayop. Ang original niyang intensyon sa pagkakatay ay sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso lang pagkatapos siya nagawa ang isang ibada na ito, siya ay pinuri ng tao. At ang papuri nito ng tao, kinulugdan niya, masaya siya. يا اخوان يجوز. ليش يجوز؟ Okay, bakit daw ipinahintulot at hindi sharia? نعم. أرأيت الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى. طيب Mayroong sinabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang taong gumawa ng mabuting gawa, pagkatapos nito'y pinuri siya ng tao. Sinabi ng propeta, ito yung agaran na gantimpalang ibinigay sa kanya dito sa
أكتب الحديث ولا كتبته؟ مكتوب عندكم؟ إيه. في أحد ما كتبه؟ طيب. Yung hadith. أرأيت الرجل قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل. Okay, yung hadith, yung gusto daw sulat, mayroong nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa lalaking gumawa ng isang mabuting gawa. فيثني عليه الناس. Pagkatapos nito ay pinuri siya ng mga tao. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. Sinabi ng propeta, ito yung agarang gantimpala ni Allah sa taong itong gumawa ng kabutihan dito sa mundo. طيب هنا كذلك نية التقرب إلى الله. المرأة إيش نيته؟ التقرب إلى الله فأنت تعرف إظهار العمل لقصد رؤية الناس والحمد فيحمدوه عليه. هذا ما أظهر العمل لكي يحمد عليه، وإنما ذبح لله عز وجل. بعد ما ذبح الناس أثنت عليه، هو فرح بهذا الثناء، لكن بداية العمل لا. Katanda natin yung pagkahulugan ng riya. Pagpapakita ng tao, pinapakita yung kanyang mabuting gawa o mga ibada. May karugtong upang purihin ng tao. Dito sa mga abad, okay, kinagawa niya ang mabuting gawa nito sa ikalulugod lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang layuning papurihan ng tao. Pero pagkatapos siyang ginawa, pinuri siya ng tao. At natural, masaya siya doon sa papuri. Walang problema doon kasi wala yun sa kanyang niya. خلاص يا اخوان اي واحد باقي اعيد ما هي مشكله. Okay? خلاص Mayroong ba ولا باقي شويه؟ paglilinaw? Sir, may tanong pa ako isa. Napanood ko kasi yung sa, kung paano yung pagka-interview. Sabi kasi nung sa tanong sa nagdag kay Sheikh Saleh Al-Fawzan. Sabi nung sa, kung gagawa ka ng gawain, kung gagawa ka ng gawain na para ma-incline mo yung tao na sundan yung gawain mabuti na ginawa mo. Sabi naman ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, sabi niya, Diyos, kasi sabi niya, kung gagawa ka ng gawain na kabutihan, mas maigit sa pagitan mo at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, yung gawain daw na yun, na makikita pa ng tao para sa'yo, para ikagat sila, maaaring maapektuhan yung intention mo. Ang sabi niya, ang gusto ko lang malaman, bakit sabi niya na Daya Diyos, pero nung nakarang topic natin, sabi naman ni Sheikh, sabi niya, mukha naman. Saleh Al-Fawzan. Oo, dun sa, nakita ko lang sa YouTube kung محمد صالح الفوزان قال نرى شاهد من دروس محمد صالح الفوزان أنه قال لا يجوز إذا ترائي لقصد أن يقتضي بك الناس لهذه العبادة، لأن ربما نيتك تتغير. قال لا يجوز ولا قال الأفضل؟ هو لا يجوز. هي شوف الله عز وجل ذكر قال إن تبدوا الصدقات تظهروها فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اوكي يلا ترسل لي الفتوى. اوكي لعله ذكر قبلها شيء أو إيه. لا شوف هذه آية. الثانية أتى وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حالهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم شدة الفقر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حزن لحالهم، فقام أحد الصحابة رضي الله عنه فأتى بحلة فيها ذهب فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة كلهم فعلوا مثل ما فعل. فذكروا أهل العلم أنه هذا فعل هذا الفعل لكي يقتدى به. لكن ارسل لي أنا الفتوى حقت الشيخ وأنا أشوفها. Okay, patungkol doon sa sadaqah, ibigay ko lang yung pinaka-buod. Mayroong dalil sa Quran na ang pagsasadaka ng mga mananampalataya maaring lantaran o maaring palihim, pero mas mainam na palihim. Okay? Kaya, unang-unang dalil,
ipinahintulot ang lantaran at ipinahintulot. At mas mainam, ayon sa aya, mas mainam ang palihim. Bakit mas mainam? Kasi kung palihim, hindi ka talaga papasukan doon ng riya. Ngayon, yung dalil naman na hadith patungkol doon sa mga representanteng dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mga mahirap, ang propeta ay masyadong para bang nalungkot sa matinding kahirapan ng mga taong iyon. May isa sa mga sahaba na nagbigay sa propeta ng pera, ginto. Okay? Ngayon, nang binigay ng tao na yun sa harapan, ginaya din ng ibang mga sahaba. At ang paliwanag ng mga scholar, yun ay pagsasadaka ng lantaran upang tularan. Kaya kung bakit mas mainam, kasi bawat isa daw sa atin, kasi may mga patwa patungkol sa sinabi ni Brad, bawat isa sa atin ang mas nakakaalam kung gaano tayo kalakas o kahina kapag kalantaran, maaaring alam natin yung ating sarili, baka papasok doon ng riya. Pero kung malakas tayo, isa daw sa mga katangian ng mga mu'min, wala siyang pakialam, nabanggit na niya ito. Wala siyang pakialam. Nakikita man siya o hindi ng mga tao. Wala siyang pakialam doon. Yun ay, kumbaga mataas na ang antas ng kanilang iman. Wala siyang pakialam. Ang malagang pakialam niya na mayroong nakamasid sa kanya. Na, siya. Bye. Ada yasa. Kasi yung papuri, pahinto, pero may nabasa ko tayo sa pagpurihin ka daw, ay mas mainam na sasabuhan mo ng isirto. هذا يريد يتأكد أنه لا أدري هل هذا مأثور أو حديث. إذا أحد يثني على عملك أو عملك الصالح، عليك أن ترمي على وجهه رمل. صحيح يذكر قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا على وجوههم التراب. Totoo daw yung إذا رأيتم المداحين, kapag nakita daw niyo yung mga taong mahilig magpapuri, mahilig na pumuri sa kanyang kapwa, laging pinupuri, sabuyan ninyo sila ng ng buhangin. سؤاله يا شيخ لماذا نرمي بالرمل؟ لا شوف، بعض الأمور هذه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، فهنا صح، الحين لو الواحد حتى على واحد يمكن يضربه، شايف؟ فهذه من الأمور من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي إذا كان النهي عن المنكر يحدث مفسدة أعظم من المفسدة التي موجودة، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. Okay, kabilang daw ito sa, di ba may mga ruling sa pag-uutos ng nakapuputi at pagbabawal ng nakasasama. Hindi lahat ng mga nakikita nating nakasasama ay kailangang sawayin. Kailangan alamin mo kung ano ang magiging resulta. Kung ang resulta noon mas higit pang nakasama kaysa sa sinasaway mong kasamaan, ang kahatulan noon ay bawal. قلنا أهم المسائل في هذا الدرس التعريف، ثم حكم الرياء بيناه، الثالث حكم العبادة إذا خلطها الرياء. Okay, ang buod ng ating aralin na napakahalaga yung pakahulugan ng riya. Tandaan palagi natin ang kahulugan ng riya. Sunod, yung kahatulan ng riya na natalakay na natin, dalawang klase, malaki at maliit. Tapos, ano ang hatol
sa ibada kapag kanahaluan ito ng riya. Yan ang mahalagang tatlong paksa ng riya. طيب إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أولها عبادة متصلة مع بعض طيب إيش حكم هذه العبادة؟ Okay. Kung ang ibada na ito, ang pinaka-pundasyon o pinakasaligan nito, ang una at ang huli nito ay, ano na dito? Mamanayub na akhiruha ala awaliha. طيب ناخذ في المثال Okay, bigyan natin ng halimbawa. رجل صلى ركعتين وأخلص في الركعة الأولى وراء في الركعة الثانية. Halimbawa yung lalaking nagsala sa unang dalawang rak'a, ikhlas siya para kay Allah. Tapos doon sa huling dalawang rak'a, nandoon na, pumasok na ang riya. Gusto na niyang ipakita sa mga tao. Maganda niyang pagsasala. طيب دخل المسجد الآن صلى الركعة الأولى بإخلاص في الركعة الثانية سمع رجل دخل فكان يسبح في الأولى مثلا 5 سبح في هذه 10 قرأ في الأولى نصف وجه قرأ في الثانية وجه كامل وكانت نيته أن يمدح على هذا الفعل تقربا إلى الله وأن يمدحه هذا الرجل. إيش حكم هذه الصلاة؟ Okay. Kagaya sa isang nagsala sa unang rak'a ay ikhlas. Sa pangalawang rak'a, kung sa unang rak'a ay kalahating page lamang ng Quran ang binasa niya, doon ay binuunan niya, pinaganda, pinahaba. Kasi alam niya na merong dumating na tao na nakakita sa kanya. May nakikinig, may nanonood. طيب نقول إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أولها تبطل. Anong marapat sa kanya, Ustaz? Ulitin niya yung sala niya o kayanan niya na hindi tagap yung sala niya? Okay. العبادة باطلة. Sa kalagayan ito daw, ang kanyang sala ay walang saysay. Walang saysay. إيش هو؟ يا شيخ سؤاله نعم فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة؟ نعم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه لأنه وقع في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر قلنا الشرك لا يغفر يا إخوان. Dahil sa nakagawa ka ng maliit na shirk, kinakailangan mong magtawbat, humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam natin, ang shirk, malaki man maliit, hindi siya pinapatawad. Malibang tayo ay humingi ng tawad. طيب إذا كانت العبادة لا يبنى آخرها على أولها. Okay. Nakita nyo kay Bahat sa una, no? Yung isang ori ng gawa, isang ori ng ibada na tuloy-tuloy. Dito naman, sa pangalawa, kung ang isang ibada, kunyari, hindi naman ang pinakapundasyon dito sa una, magkahiwalay. Anong tawag dito? Magkahiwalay. Sa una, tuloy-tuloy. Sa pangalawa, hiwalay. Na. طيب مثال. Okay. Dito maging malinaw yung halimbawa. Anong tinutukoy ng magkahiwalay? رجل يملك 20 ريال. Halimbawa, mayroon kang 20 riyal. طيب رأى المسكين الأول فأخرج 10 أعطاه هذا المسكين وهو مخلص. هو نيته خرج من بيته من منزله نيته أن يتصدق ب20 ريال فرأى أول مسكين فأعطاه 10 بإخلاص. رأى الثاني ورأى رجل قادم فأحب أن يراه الرجل وهو ينفق لكي يمدحه فأعطاه هذا المسكين 10 الثانية. ما حكم 10 الأولى وال10 الثانية؟ Tingnan kay Bahan ang unang halimbawa, yung halimbawa magkasama, tuloy-tuloy. Sa pangalawa naman, na halimbawa, magkahiwalay na gawa. Halimbawa, yung tao na mayroong 20 riyal, nagbigay siya ng 10 riyal sa nakita niyang mahirap. Ikhlas, para kay Allah. Ikhlas. Ngayon, may nakita pa siyang isang mahirap at alam niya na mayroong nanonood sa kanya.
Kaya nagbigay siya ng 10 riyal ulit para purihin ang tao na yun na nanunod sa kanya. Ano daw ang hatol doon sa una, pangalawa at sa pangalawa? كلها صح تنتين؟ طيب. طيب الأولى العشرة الأولى نيته خالصة لوجه الله عز وجل. العشرة الثانية يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويريد أن يمدح من الناس. Okay. Sabi niya yung una, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, saka ikalulugod niya. Sa pangalawa, gusto niyang sa ikalulugod niya Allah, pero kasama doon ang pagkalugod ng tao o purihin ng tao. Ano na? Iba nga eh. Iba naman yung kanya. Ang niyangan niya eh, para purihin ng tao, hindi para gayahin. طيب الأول مقبول. لماذا الأول مقبولة والثانية ما مقبولة؟ وقال الثاني شرك أصغر. طيب لماذا؟ Bakit maliit na shirk ang ikalawa at bakit tanggap ang una? Kasi yung una, hindi siya nakaluan ng kailangan. Yung pangalawa naman, ang intention niya is as Allah, pero nakaluan ka ng pagpapagawa. Okay. خلاص قال صح خلاص. نعم. قال الشيخ يقول صح كلام. خلاص. طيب Tama daw ang sinabi niya. Kaya tapos na, tama daw ang sinabi mo. Sino yun sabi? طيب ايش اجابته؟ قال الأولى مقبولة لأنه فعلها خالصا لله سبحانه وتعالى. طيب والثاني شرك أصغر لأن في البداية نيته لتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وخالطه الشرك. برضه ما أجاب. لماذا؟ شوف الصلاة قلنا الركعة الأولى أخلص فيها كانت لله عز وجل. الثانية خلطها الرياء بطلت الصلاة كاملة. لماذا هذه بطلت وهذه ما بطلت؟ Okay, doon sa unang halimbawa patungkol doon sa sala, yung tuloy-tuloy, no? Yung tuloy-tuloy, number 1, na ang sala ay walang bisa. Walang bisa. Samantalang dito sa pangalawa, ang una ay الصدقة عمل منفصل. هذا هو. نعم. هذه هي بسبب هذا الشيء. صحيح كلامك انه الاولى مقبوله والثانيه باطله، لكن لان مفصوله. قلنا اذا كانت العباده يبنى اخرها على اولها مثل الصلاه. وانا ضربت لكم مثال، قلت لو ان رجل كان في التشهد الاخير فاخرج ريح، تبطل الصلاه كامله ولا يبطل جلوسه في التشهد الاخير بس؟ الصلاة كاملة تبطل. ليش؟ لأنه مربوطة أولها بآخرها. يبنى آخره على أولها. Kaya sa halimbawa, patungkol sa sala kung bakit walang bisa. Walang bisa kapag pumasok ang riya. Kagaya kunyari, nasira ang iyong sala dahil sa utot kunyari, doon ka na nagtatasyahud, hindi pa natapos. Kasi connected siya mula sa simula. Kaya walang bisa ang iyong sala, kinakailangan mong uliting muli. Kasi konektado siya. Samantalang ang sadaka na yon, sabi ni Brad kanina, magkahiwalay siya. Magkahiwalay siya na gawa. Ano yung tanong? أي كتبنا. أي Ang sagot niya kanina, magtauba. Kasi nakagawa siya ng maliit na shit. يعيد السؤال. صلاة رياء وفي البداية نيتك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم خالطه الرياء. هل يعيد صلاته؟
نعم تعيد الصلاة. Kinakailangan daw ulitin ang sala. Kalakip ang tauba. خلاص الصلاة باطلة. Hmm. إيه. تبطل الصلاة. Ano ang dapat gawin para may iwasan yung riya? Natalakay natin nung nakaraan niya. وسأل سؤالا أخذناه سابقا. طيب. ماذا نفعل حتى نتجنب عن الرياء؟ الرياء شوف كانت قبل شوية مكتوبة، يقولون المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. طيب فالإنسان يحرص إنه ما في أحد يعلم عن الحسنات والأعمال الصالحة التي تقوم بها. الله عز وجل أقف. Sa katanungan ni Brad, ano daw ang gagawin para makaiwas sa riya? Natalakay na natin na ang mukhlis, yung taong ikhlas sa kanyang mabuting gawa o sa kanyang ibada, na itinatago niya ang anumang kabutihang kanyang ginagawa na kagaya sa pagtatago ng mga masasama nating nagagawa. Yun ang pinaka-safety para hindi tayo mahulog sa riya, pagtatago ng mga mabubuting gawa. طيب هذا أول أمر كتمها. عفوا الأمر الذي قبله الدعاء. Ito ويسأل yung الله الإنسان. unang-una na paraan para makaiwas tayo sa riya. Itago natin ang mga mabuti nating mga gawa at mga ibada. Pangalawa, yung pagdudua natin na maging mukhlis tayo sa ating mga gawa. Hunaka su'al akhar. طيب طيب لا خلينا نكمل بس سؤال. Tapusin muna natin yung tanong. الأمر الأول هو الدعاء، الأمر الثاني هو ستر الأعمال ولا أخبر بها أحد. ثالث معرفة عقوبة الرياء. Okay. Binanggit niya ulit, ng unang paraan, itago natin yung mga mabubuti nating mga gawa. Pangalawa, mag-dua. Pangatlo, kailangang alamin natin, ano ba ang tahinat na ng pakitang tao. Ibig sabihin, ano ang malaking kaparusahan doon sa gumagawa ng mga ibada na riya. طيب الثالثة قلنا أن يعرف عقوبة الرياء ويقرأ كذلك في فضل الإخلاص. At lagi na tayo magbasa sa mga paksa patungkol sa kahigtan o kabutihan ng mga gawaing ikhlas. يعني يا أخوان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Binanggit sa hadith ng propeta sa araw na kung saan ang araw ay lalapit. Yun ay sa panahon na yun na nangyari na ang mahsyat. Inipon na tayo doon sa mahsyat na wala ng lilim, maliban lamang sa lilim ni Allah. Binanggit niya isa sa mga liliman na yun ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung taong nagkakawang gawa na hindi nalalaman ng kanang kamay niya ang ginugol niya. Hindi nalaman ng kaliwang kamay niya ang ginugugol ng kanyang kanang kamay. Yun ay pagdidiin na pagtatago ng mga mabubuting gawa. من اللي بيسأل؟ Sino pa raw yung nagtanong kanina? Sino yung Brad? Dala nasiya. Yung study mo sa nagpihan siya ng 20 reals na makakita siya sa pagdating niya, sinasadakan niya. Tapos may nakita din, meron din isang na-divide ng dalawa. Ang intention niya, isa lang yun, di ba? Isa lang ang bibigyan. Tapos yung binigyan, hinati din niya. Oo. Parang Anong katanungan doon? yung ang katanungan
yung ang hukom. Anong hukom nun? Ang yan ay sa isang tao na 20 years. Tapos na itiman niya sa dalawa. Tagsadaka kunyari ng 20 riyal sa isang tao. Ang layunin ng nagsasadaka ay ikhlas. Ay ikhlas. Tapos yung binigyan naman, binahagi din niya sa iba. Hindi po. Isang araw. Yung lang natin, imbes na 20. Imbes na 20, nagiging 10. Ibig sabihin, Isang tao lang station niya, nakita niya dalawa, Pinigay niya sa isa. Isang po. Bali natin niya yung pwedeng siya, tao nila. Ulit dalawang tao na yung sinalaga niya. Sampo. Ulit dalawang tao na yung sinalaga niya. Isang tao lang, pero 20 riyal. Pero natin sa dalawang tao na yung ang una niyang intensyon, isang taong bibigyan. Ganon ba ang tanong? Ang unang intensyon, isang taong bibigyan. Tapos nagkakita ng dalawang miskin. Kinati niya ang 20 riyal. Ngayon, ano yung katanungan doon? Hindi, yung ano malaki din yung tinagawag niya. Ano daw yung tao na lumabas na merong eklas yung 20 riyal na ibibigay niya sa miskin. Ngayon, nung nakita niya yung isang mahirap, ang hinati niya ngayon yung 20. Tapos yung isa, binigay niya dun sa... Ang 20? Nagsampu sila. Ngayon, yung isa nabatal. Kaya... Bakit nabatal ang isa? Ang dahil sa lit? Yung isa. Yung isa ay riya. Ngayon, ang tinatanong sa, bumabalik kasi sa unang niya na yung 20, isasadakan niya na yung class. Ngayon, yung karahati, batal, yung isang sampo class, paano yung, hindi malapit yung umpisa. Okay. Siguro ang pinakabuot sa katanungan ni Brad, ang niya niya sa 20, ang niya ko kunyari sa 20 na ito, pang sadaka ko, ikhlas. Ikhlas. Kaso nga lang, nakakita ako ng dalawang miskin. Nag-iba ngayon ang niya ko. Yung una ikhlas, yung isa ay riya. Bada sala. Okay, after sala na lang daw.